Hi everyone! Welcome to the Empath Arc. It's another love reading, timeless, general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo. Some part of it hindi. Tignan natin ngayon anong love connections, love story, mga gabay at aral sa buhay pag-ibig, or if you are single, ano yung mga advice. Spirit guide, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance ang nais yung ipabati sa amin. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. More messages sa spirit guide. Okay. Moon. Eight of Cups. Six of Swords. Queen of Pentacles. Three of Cups. The Empress. Eight of Wands. Tower. The Sun. And Six of Cups. Eight of Cups, the Moon. Meron ditong the Tower. Tingnan natin. Eight of Cups. Nilisan mo o umalis ang person mo. Iniwan ka. Pinabayaan. Maaring niloko. At tuluyan ng inalisan. Iniwan. Dahil talaga siguro, totally, nasira na, hindi na maayos pang inyong pagsasama. Mabuti na lang din na sa inyong pagkakalayo, yan, marami ka kasing mga hiwaga na natuklasan tungkol dun sa person mo. Marami kasi siyang mga hidden truths na maaring na-reveal na sa'yo. Maaring sa pagsasama ninyo, kala mo tapat tong person na to, hindi naman pala. Ang dami niyang kasinungalingan, ang daming tinatago, especially pagdating sa third party. Mahirap para sa'yo, pero mas minabuti mo na lang na lumayo na lang din. Kung siya umalis, ikaw nagpakalayo-layo ka na lang din. Six of Swords. You are trying so hard para maka-move forward sa buhay mo. Maaring umalis ka dun sa lugar ninyo, naghanap ka ng ibang lugar na kung saan pwede ka magsimula muli, na kung saan malayo sa lahat ng mga memories ninyong dalawa dahil sobrang sakit lang. Maganda dito yung sun, yung nagbigay ng kaliwanagan sa isip mo, sa damdamin mo, sa buhay mo, that there's still hope. There's positive energy pa rin na nasa sayo. Merong someone from your past which is younger than you ang maaring muli mong makita. No, parang kung meron kayong reunion or maybe bigla kayong magkakaroon ng communication. Someone from your past which is younger than you. Maybe an old friend o dati mong kapitbahay, kababata, na medyo mas bata lang sa'yo pagdating sa edad. Magre-reminisce kayo ng mga masasaya ninyong mga alaala. At maaring yun din magsisimula ang inyong tuloy-tuloy na communication. Habang ikaw naman, okay, gumaganda ng iyong pamumuhay, napapaunlad mo ang sarili mo, simula nang lumayo ka dito sa taong to.
Mas na-enjoy mo yung buhay mo. Hindi ka tulad dati na parang palaging wala kang panahon sa friends. Kasi sinentro mo yung buhay mo dito sa taong to, which is etong tao naman na to, ang dami naman palang mga kalokohan na ginagawa. Pero ngayon, mas na-enjoy mo na yung buhay mo. You are meeting your friends, try to enjoy life. At ang maganda dito, etong someone na to, na magkakaroon kayo ng magandang communication, manunumbalik, sabihin natin yung friendship na yon, manunumbalik yon, at magkakaroon kayong constant communication ng taong to. You will feel being taken care of. Nararamdaman mo at ikaw rin mismo sa sarili mo na pangangalagaan mo tong connection na to. Kahit sabihin mong mas bata sa'yo to, pero you feel na masaya ka. At parang genuine ang kanyang intentions, di ba? Page of Swords, Queen of Cups, Ace of Cups. Doon sa muling pagkikita, pag-uusap, no, mas nararamdaman mo, nafe-feel mo that this person is true. True to you. Totoo to. Totoo yung kanyang pinapakita. Kahit sabihin ninyo na hindi naman kalayuan ng inyong ang layo ng inyong agwat. Maybe 1-2 years lang naman yung tinanda mo sa kanya. Kaya, mafe-feel mo that you are still connected with this person. Mapapamahal ka sa kanya lalo. Kasi, mararamdaman mo yung kanyang pagiging totoo sa'yo. At ito, talagang meron ditong uusbong na pagmamahalan. Hindi naman siya agad-agad na masasabi natin pagka-meet mo dito sa taong to, naalala mo, kababata mo, or someone from your past, old friends, ganyan. Hindi naman agad na yung patuloy ninyong communication, doon mas lalo madedevelop kayong dalawa hanggang sa, ayan na, nandiyan na yung love, yung feelings na muli kang umiibig with this someone. Kuha tayo ng message para sa inyo. Stay optimistic. Positive thinking and faith will bring romance into your life. Maging optimistic ka lang, ibig sabihin, hindi porket nasaktan ka, hindi porket yung taong yun, niloko ka, iniwan ka, lahat na ng tingin mo sa iba, diba? Katulad ng taong yun. No, stay optimistic. Positive thinking and faith will bring romance into your life. Andyan lang yung believe and think and feel it. Ramdamin mo that you are loved. Ikaw mismo sa sarili mo. That you are an energy of love. Have faith. At ito nga unexpectedly, babalik tong taong to. It will bring romance into your life. Okay, manatili tayong optimistic, positibo, because there is love. Dapat it starts within you. Magbigay ka rin ng love, energy sa paligid mo, and it will come back to you. It will bring you romance. It will give you joy. Yung happiness na talagang matagal nang ninanais ng puso mo, na hindi mo naramdaman dun sa taong yun, pero mararamdaman mo with someone na totoo sa'yo. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.